So good day sa ating lahat, meron tayo itong NMAX version 2. Okay, so gamit yung ating Smart FI2. So ngayon may matututunan kayo ngayong araw paano mag-diagnose at paano mag-solve ng problem sa minor. So ito hindi ko pa nagagalaw, binaklas ko lang para mas madali nyo makita. So on natin yung susian. Meron siyang check engine, and then pag in-start, napakataas ng idle. Maririnig nyo naman, oh. Ayan siya, may check engine. Okay, so ngayon dadiagnose natin to, guys. Ayan, so off, on lang natin susian. Ayan, naka-on lang siya. So gamit yung ating main cable and yung Yamaha natin na adapter. Ayan, so ngayon punta tayo dun sa ating apps. So pagpasok natin sa Smart FI apps, punta lang tayo sa diagnose, and then ayan, tuloy-tuloy lang natin ng ano yan. Pag lumabas yung connecting, ay di-connect natin. Ayan, so continue. Tapos lalabas yung model. So ito ay NMAX version 2. Hindi siya Y-Connect. So tulad ng mga vlog ko nakaraan, hindi siya nare-reset yung IEC. So ito yung code ng ECU, B686. Okay, so Yamaha. Diagnose lang natin. Punta agad tayo sa read DTC. Una natin gagawin, magre-read tayo ng mga error. Okay. So yun guys, lumalabas P0507, automatic yan, IEC yan, nakalagay naman dito, pero naka-word siya sa Vietnam, pero pwede kayong gumamit ng Google Translator, okay, pero automatic yan, may problema kayo sa IEC kasi nga ang minor niya ay mataas, okay, so wag mo natin i-clear yan. So punta muna tayo sa diagnose, live data, ayan, and then continue natin. Okay, so angat lang natin ang pinaka taas. Makikita nyo agad sa IEC ay nakalagay dyan ay 61%. So lagi ko tinuturo na ang reading ng idle speed control ay 30 to 15% lang kapag off on ang susian. Kagaya nito, i-off on ko ha. Ayan, so maglalaro siya. So dapat 30 to 15 yan. Ibig sabihin, kapag tumaas ang value na yan, corrupted yung IEC na nandun siya sa erasure 2, kasi itong tools na to hindi nyo makikita ang erasure 2, pero itong palatandaan na naka erasure 2 kayo. Ayan, and then TPS percent ay 00, so tama naman yung percent nya, pero sa throttle position sensor voltage ay 600 nakalagay. Dapat dito nakalagay ay 660 or 620 or 640, or nandun naglalaro sa ganong value. So ang ginawa dito, kaya nagbago siya, ay pinihit ito. Ayan, so ngayon ibabalik natin sa dating position yan. So ang naging resulta nung binaba yan, kasi nga gawa ng yung gumawa nung una ay wala silang pang program, so hinabol nila, binaba nila ang TPS, pero ito yung naging problema. Kapag pinipit ang throttle, bibitawan ko yan, nilak ko, ang tigas niya guys, ay naglalak ko, pakinggan nyo tunog ayun ulitin ko ayun bigla siyang nabibigla siya. Ibig sabihin, kumakain na yung tanso doon, yung valve doon sa mismong ali. Mamaya makikita nyo guys, bubuksan ko siya. Okay, and then ibabalik natin sa tamang sa tamang percent to. Makikita ko dito mamaya, bubuksan ko to. Okay, and then i-calibrate natin yung kanyang IEC. Ibabalik natin sa tamang calibration, and then yung spring sisilipin natin. And then after doon na makalibrate natin, pupunta tayo mamaya sa program, kasi ang mga gatong motor ay kailangang i-program. So, itatry natin muna kung marireset yung IEC by K-line. Okay, so pag hindi ubra, i-reprogram natin yung kanyang ECU. Okay, so ang tabayanan nyo guys yung mga gawin ko. Ito, nag 620. Ayan, nag 620 siya. Ayan, ayan. So dapat 66 yan, nagbago, kanina 600. Okay, so gagawin ko dito, kalasin ko muna yung throttle body, pakita ko sa inyo kung paano mangyayari dito. So ganito, so 620 nakalagay, diba? So nilawagan ko tong lock, ayan, and then pipihitin ko lang yung sa gitna na allen. So makikita nyo, gagalaw yung, ayan, makita nyo, nag 640. Gagawin natin isang 66, ayan, 660. Okay, so kulang pa. Ayan, then ilalak natin yung kanyang lock nut, ayan. Okay, so kuha tayo ng panghigpit. Lock lang natin yan. So mahalaga na calibrate yan. Okay, so naigpitan na. Ngayon, ang magiging problema mo yan, tinaas mo yung voltage, naging 1.0. Ngayon pag magre-reset ka nito,
huwag mo siyang bubunutin kasi makukurap yung program. Okay, so gagawin mo lang dyan, pipihitin mo lang ng half throttle. Ayan, half throttle. So makikita nyo yan yung throttle ay kahit 50% lang. Ayan. So i-off on lang yung ignition case. Sir, paki na lang. Off on mo. Off, on. So ngayon pag off on mo, bitaw ka na dito. Ayan. So pag bitaw mo, 0-0 na siya. So makakalibrate mo yung TPS na hindi mo binubunot yung kanyang TPS socket. Okay. So ngayon nakalibrate na natin yung spring ay yung mismong TPS at nakalibrate natin yung kanyang percent. So ito naman ang susunod natin. Ngayon bubuksan pa pala natin itong IEC. Do-double check ko kung ano nangyari. Okay. So bubuksan ko muna guys. Ito yung kanyang IEC. So good naman yung spring. Ayan, may kunting deform lang pero good pa. So pre-wheeling pa rin. And then yung kanyang rotor good naman. And then adjustment nito guys, madali lang naman to. So dapat yung spring pag nalagyan natin, pag pinihit natin, hindi siya nalalaglag. Ayan o. So nakakapit ng maigi yung kanyang spring. And then sa adjustment ng rotor, mula dun sa last thread, ayan o. Yung palabasin nyo lang yung thread na yun. And then lagyan nyo sa bandang gitna. Ayan. Ayan, so ganoon na siya. And then ibabalik na natin. So sa pagbabalik ito, lagyan nyo lang yung daliri yung ganun dito. Ayan. Para hindi gumagalaw yung rotor pag kinakabit natin doon sa kanyang lagayan. So ganyan lang magbalik. Ayun, so yung spring nalalaglag oh. Dapat itama muna, dapat hindi ganyan yung spring. Itama ko muna. Ayun, so dapat nakalapat yung spring. Okay, so ulit tayo. Then yung o-ring good naman. So lapat na agad, pasok na agad siya. So ulitin lang natin. Then dito mama yung spring. Ayun, so lumapat na agad, okay? And then ilalagay natin yung lock dito. And then babalik na yung socket. Ayun. Okay. Okay guys, so after ko may kabit yung IEC and then nakalibad ko yung spring, okay na rin yung rotor. And then yung throttle position, good na rin. And then yung kanyang degree, and then yung kanyang IEC percent, hindi pa nagbabago. So ito hindi na naglalak. Ayan, ayan diba? Hindi na siya naglalak. Gawa lang naitama natin yung kanyang voltage. So mahalaga din na i-calibrate natin yan. Ayan na siya. So start natin ngayon. Tingnan natin kung ano magiging resulta ng calibration ng IEC spring. Okay, so bumababa na siya. Ang init ng makina ay 56, dapat 62 degree bago siya magbago. Ayan siya. Pero yung idle niya nasa 2000 pa rin mahigit. So off on. Ayan, off on natin. And then tingnan natin, 61 pa rin, start. And then may error siya na 1. So may error siya, ibig sabihin hindi pa rin nabubura yung kanyang error. So kailangan pa natin patinuin to. Okay, so 38 lang yung inaabot niya pag umaandar. So gagawin ito ngayon, i-reprogram natin yung ECU. Tingnan natin yung magiging resulta after natin na ma-reprogram. So kakalasin ko muna yung kanyang ECU. So ito na yung ating Smart FI. Then nakakabit na yung ating mga, naka-ready na siya. Ayan, lagyan ko na rin ng ano. So na-program na rin to dati, may mga sukat na rin. So may mga sukat naman dito nakalagay sa ating apps. Punta tayo sa remap tuning. And then Yamaha. And then pasok tayo sa remap backdoor, other, and then hanapin natin yung code ng ECU B6810. Ayan, hanapin natin NMAX. Ito B68H594810. Ito yung code niya. So makikita natin yung guide. Ayan. So nakalagay naman dito kung saan tayo maglalagay ng tusok. Ayan. So tama naman. And then kung saan tayo maglalagay ng pin, saan nakalagay yung violet, saan nakalagay yung green. So yun, meron na nakalagay. And then sukat dito. So tusok lang din sa likod. Ayan ang sukat nya, 6 cm and then 2 cm. So ito yun. Ngayon tetestingin natin kung nakakonect na siya. And then punta tayo sa auto search. And then ibalik natin sa original nya na program. So okay natin, kapag kumonek, ibig sabihin nakatama yung pin. Pag hindi kumonek, itatama natin yung pin. Ayan. So katulad yan, pag hindi lumalabas yung, hindi siya tumutuloy, ibig sabihin hindi siya naka-connect. So itatama natin yung kanyang pin. Okay, so yun, binutas ko na kasi yung dating sukat, mali din pala ang sukat. So yun,
So doon ko na sa pinadaan sa likod, patumok doon sa pin na yon. Okay, so pasok lang tayo sa original map. And then testing natin kung nakakonect na. Ayan. Kung maglo-loading na siya. Flashing data for AQ. Please do not turn off the ignition and disconnect the ayun, so flashing nakatama na data siya. for EEPROM. So Please sakto. do not turn off the ignition and So disconnect para hindi na the tayo device. mahawak, ginawa kong ganyan siya. Ayun, nakatama doon sa pinakababa. Ayan, so hintayin na natin na matapos hanggang mag 100%. Flashing data for AQ. Please do not turn off the ignition and disconnect the device. Minsan sa buhay natin kailangan ng pahinga at paglalakbay upang ang pagod natin ay mabawasan. Huminga ng malalim paminsan-minsan. Kailangan din natin ng kasamang tunay. Mahina man ang kita sa hanap buhay. Diruan at tawanan ng tropa ay makulay at pag-asang tunay. Saan pa yung pupuntahan? Basta tropa ang kasama ay gumagaan. Mga kaaliwan at kahit ano pang usapan, basta tropang tunay di ka iiwanan. Alam mong panatag ka dahil nakakaunawaan. At alam mo din na palaging ika'y sasamahan. Lakbay dito, lakbay doon, kahit saan pang lupalop ng mundo. Basta mga problema ay mababawasan. Importante masaya ka sa iyong nararanasan. At hindi ka naiiwan sa mga bagay na gusto mo. Pagkat enjoy lang sa pinili mo. At alam mo palagi silang nasa tabi mo. Minsan sa buhay natin kailangan ng pahinga at paglalakbay upang ang pagod natin ay mabawasan. Huminga ng malalim paminsan-minsan. Kailangan din natin ng kasamang tunay. Mahina man ang kita sa hanap buhay. Diruan at tawanan ng tropa ay makulay at pag-asang tunay. Sadyang may makakasama kang hindi ka sasabayan at tutulungan sa problema. Nakafocus, ayaw iwalayan, kaya ka nagkakaganyan. Maiksi lang ang buhay, you only live once. Kaya't piliin mong sumaya ng tunay. Huwag puro kita ang inaalala, sarili ay bigyan din laan. Iwasan rin dapat sa tropa ang utangan, kasi nagiging dahilan ng tampuhan. At kung minsan ay napupunta natin sa awayan, na dahil lang sa pera nagkakainitan. Pinag-usapang tapat ay di nakabayaran. Kaya mga tropa nakakalimutan man dahil sa pera. Minsan sa buhay natin kailangan ng pahinga at paglalakbay upang ang pagod natin ay mabawasan. Huminga ng malalim paminsan-minsan. Kailangan din natin ng kasamang tunay. Mahina man ang kita sa hanap buhay. Diruan at tawanan ng tropa ay makulay at pag-asang tunay. Kaya idaan natin sa lakbay patong ng kaibigan. Dahil dyan ang problema na pag-uusapan. Sa kaibigang tunay yan at mauunawaan. Hindi talikuran, bulungan at pasakan ng kwentong minsan ay dinadagdagan. Ba't hindi na lang tayo magkwentuhan ng tungkol sa buhay at magagandang nakaraan? Harutan na bulan at pagkakagitaan. Mga mekanikong magkakaibigan na lumalakbay kahit na maulan o kahit tagilid, walang atrasan. Iisa lang ang layon at patutunguhan. Walang iwanan kahit tayo ay tumandaman. Yan ang kaibigang tunay na makakasama mo sa lakbayan. Kasama mo sa lakbayan. Kasama mo sa lakbayan. Yan ang kaibigang tunay na hindi ka iiwanan sa laban. Lang natin yan. Ayun, so automatic, bunutin na natin yung mga nilagay natin. Ayan. And then sure nyo to guys, after ng basta gamit yung Smart FI2 FYI, ang dami niyang error na lalabas, halos pati internal memory, kasi iba yung original program halos lahat sine-check niya So mamaya makikita niyo kung anong mga error yung lalabas after natin na
magpasok doon sa motor. Pero may solusyon naman. Magagawa natin ang paraan, okay? Na-program na natin. So, open na yung susian. Ayan. So, asahan nyo yan, may check engine pa yan. Ayun. So, yung mga error na yon, punta tayo sa home. Ito yung sinasabi ko sa inyo. After natin ma-reprogram, maglalabasan lahat ng error niyan. Daming error. Pero may, ano lang dyan. May gagawin lang tayo dyan, guys. In case na may encounter nyo to. Hindi nyo basta-basta mabubura yan. Okay? So, lipat na nga natin. Baka malaglag pa pag umandar. Dito tayo. Yan. And then, diagnose natin. So, 3DTC. Ayan, tingnan nyo. Pati internal na bago. Ayan o. Ayan. Kasi ganun talaga pag original na program ay napasok. Lahat yan magkaka-error. Ayan o. Lahat ng function. Isipin mo yun. Kanina wala namang error na ganyan yan. IEC lang. Okay, so paano tayo isosolve yan? Punta tayo sa parameter live. Ayan. Continue. Okay. And then, tingnan natin yung kanyang idle speed control 28 na. Okay, di ibig sabihin good na. May error pa siya na yun, internal yan. Okay, so may DTC pa siya na 1. So, kailangan ang motor, i-learning natin hanggang mag 60 degree. Start. Ayan, tingnan natin minor. O, diba, kalmado na. Ayan, so hintay lang natin mag 60 degree. Tsaka may gagawin tayo guys para mawala yung mga error na yun. Hindi basta-basta mawala yung check engine na yan. So hintay natin mag 60 degree to. 43 pa lang. And then yung kanyang percent ay 23 to 15. Ibig sabihin good na yung valve niya. Okay. So ito na lang yung abangan natin yung dalawa na to. Yan, kalmado rin motor oh. Hindi na mataas yung idle oh. Ayan. Normal na. So program lang talaga sagot doon. Okay, so ang tanong na lang dito yung error na yan. Okay. So nasa 50 na. Hintayin natin siya mag 60. So itong throttle position normal na yan pag umanda nag 640. So good na yan. Dalawa na lang. Ayun, 16 na. So pag 60, off lang natin yung motor. Off. On. Okay. So punta tayo sa back natin. Punta tayo sa read DTC. And then ayan, so dyan yung mga error, di ba? Punta tayo ngayon dito sa special function. I-reset natin tong ECM. Click na lang dito kahit not supported. Lalabas siya not supported ha. Okay, so not supported. I-click natin tong IEC reset. Ayan. Okay natin. Ayan. So hintayin natin mag-success. Or kahit hindi siya mag-success. Basta nag-load din siya lagi. Ibig sabihin, gumagana na siya. Ayan o. Tingnan nyo guys o. Ayan, wala na. ISC reset successful. Okay, so na-reset na. Punta ngayon tayo doon sa read DTC. Okay. So pag field on off lang natin susian. So yan yung mga error, di ba? So off on natin susian, mawala yung error 4. Okay. So may check engine, ayan oh. I-clear ngayon natin yan. Lahat yan. Fault code. Okay, so pag clear successfully, tingnan nyo. Wala na yung error. So start natin yung engine. Diba? Kalmado. And then, read-DTC tayo. Tingnan natin kung may error pa. No fault code. So, okay na to guys. So, good na to. Then, sa emission, ano niya, yung kanyang mga value, ayan. So, almost good. Alos lahat na sa gitna. Okay. And then, AFR good. MS good. RPM good. So, okay na to guys. Bubuuin na natin to. Okay. So sana may natutunan kayo guys na may mga bago na namang mga idea. Okay? So sa may mga inquiry about sa Smart FI2 na yan, okay? So message na kayo sa akin guys. Free advanced training yan, okay? So magandang araw sa ating lahat. Bye-bye.